So, magandang araw. Magkukuwento lang ako ah, about sa lookism pa rin. So, 'di ba, yung itsura ko above naman din. Ito lang yung experience ko kanina. Kasi kanina nag-break ako 30 minutes tapos umupo ako dun sa dalawang katrabaho ko na Indians. Tapos ginawa nila is parang minamab ka nila. Kasi nga, lahat na sila taken. Tapos, kailan ka ba mag-aasawa? Ganyan. Tapos sabay, sabi, kasi sa kanila is, alam ko dun sa bansa nila may arranged marriage, ganyan. Tapos yung isang babae, maliit siya, parang 4'9" lang siguro yan or 4'8". Tapos, pero maganda yung mukha niya. Kaso nga lang super liit niya. 32 na siya. May anak siya na 9 years old. Tapos yung isa naman, meron pa siyang anak na 6 years old, so dalawa anak niya. Yung isa naman is 34. Tapos ako sinabi ko edad ko. Edad ko. Which is kung wari lang naman na hindi nila alam, alam naman nila yon. Kasi ako lang nag-iisang lalaki, malamang pag-uusapan ka nila behind your back. So, usually nga, ganun eh. Doon sa trabaho is, na-pouch na nga lahat, halos lahat talaga yung mga katrabaho mo. Tsaka ayoko rin na intermix, interracial, ibig sabihin nun yung ibang lahi. Kasi magkaiba kayo ng kultura tsaka lengguwahe. Tsaka iba kayo ng humor, iba kayo ng hilig. Hindi kagaya ng Pilipino rin na may commonality. So, dahil nasa abroad ako, bihira ka lang din makakita ng mga Filipina din. Makakasalubong mo. Tapos sabay yung iba naman mga Filipina is taken na rin, tsaka matataba. Kasi pag nag-age ng 25 yung babae, nag-start na yan tumaba. Yung ka-LDR ko ngayon, entertain pa rin ako eh. Medyo naging chubby na siya onte. Kasi magta-25 na siya sa June. So, ganun nga yung ano na yan. Pagka magta-25 na yung babae is, dyan na mag-i-start na tumaba sila. Mag-downward slope na yan. Pero na lang kung mag-exercise talaga sila na dedicated talaga. Na talagang paghihirapan talaga nila yung resistant training. So, ayun nga, mabalik tayo dun sa ano. Kaya medyo totoo rin yung sa Blackpill. Sabi nila pagka 25 na pahirapan na rin talaga. Tapos may nirereto sa akin, chinachat nung isa kasi nasa Pilipinas daw ngayon. Pinakita sa akin yung picture nung babae. Pinay daw yun. Pero nakita ko yung ano, sub-vibe yung babae. Bug eyes yung ano niya, yung mata niya. So, hindi ko siya trip nung una pa lang pakita. Pero, kinukulit nila ako, tapos nagpicture kami ng katabi ko na katrabaho ko rin. Tapos sinend dun sa ano, dun sa Pilipina. Tapos nangyari is, biglang sabi may boyfriend na raw. Ibig sabihin hindi ako trip nung sub-vibe na yun. Kasi 32 na rin ata yung babae o 34. Basta matanda na rin. Kasi sabay daw sila nag-bari ni. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh, na pagka matanda na yung babae, mas mataas na standard yan. Talagang kailangan pasok ka sa threshold. Tsaka yung talagang mas maraming pakinabang. Usually, mga nakakaano ko, nagkakagusto sa akin is may commonality sa ano, sa facial feature. Commonality sa facial feature. So ayaw sa akin nung ano, nung Pilipina na matanda na. Eh, ayoko rin naman sa kanya nung una. Eh, makulit lang tong katabi ko na Indian. Kasi nga, parang gusto nila akong, alam ko ano lang hindi naman yan eh. Parang shaming tactics lang din ng mga ano, ng mga tao na nasa paligid mo. Kasi nga, karamihan na sa kanila is na pouch na, 'di ba? So parang naiinggit sila sa iyo na single ka na ano. Either dalawa lang naman yan sa utak nila eh, na either undesirable ka or naiinggit sila sa katayuan mo kasi ano. Tapos siya sabi, ba't ayaw mo mag-asawa? Sabi ko naman,
wala naman sa akin yun, nasa babae yun. Tsaka ayoko rin naman mag-anak eh. Tapos biglang hinagingan ko sila na ano, na paparami na lang ako ng pera. Nag-joke na lang ako. Tapos mag-hooker na lang ako. Tapos sabay ano, ba't daw ganun ako mag-isip? Kasi ganyan yung mga pamilyadong babae. Gusto nila na yung pag single yung lalaki, parang gusto nila matrap din yung single na lalaki na yun. So alam ko na yung nasa utak nito mga to. So ginawa ko para asarin ko sila. Sabi ko, parami na lang akong pera, mag-hooker na lang ako. Which is yun din talaga plano ko. Kasi nga, binabalik-baliktad ko na yung pros and cons talaga ng relasyon. Lalo na pagka average looking ka lang or high tier normie ka pa kagaya ko. Is talagang silbidor ka rin naman tsaka beta box provider. So yung dalawa lang dyan papalo yan. Actually, dalawa na nga rin yan. Sakop mo eh. So, ganun yung ano na yan, sistema. Kasi nga sa brief falls law, hindi makikipagrelasyon yung babae kung hindi mo ma-meet yung terms and condition niya. Pero, so far naman yung mga naging excess ko na sub 5 is okay yung orbital nila, hindi bag eyes. Alam mo kung sino talaga yung ubod ng pangit, sila talaga yung maarte. Kagaya na itong nirereto sa akin, pati yung nag-reject sa akin na 31-year-old na virgin, tsaka dalawa silang 31-year-old na virgin. As in, as in, hindi lang sub 5, parang sub 3 pa talaga eh. Ay, nakapost pala. Ayun, so far naman yung mga nagkakagusto sa akin is ano, hindi naman pangit yung orbital region. Hindi maganda naman yung mga mata nila kahit papaano. So, kahit ganun, kahit sub 5 sila. Kasi ganun yan eh. Kaya mas gusto ko na rin yung passive. Kasi kung sino yung magkakagusto sa'yo, may tendency na magkagusto ka rin. Alam mo bakit? Kasi sila namili sa'yo, ibig sabihin, may common feature kayo ng similarity sa muka. Kagaya ng mata. So far, wala akong nagkaroon na excess na talagang pangit yung orbital region. Oh, pangit yung mga lips nila. Merong iba makakapal. Full lips din. Kasi nga, makapal din naman yung lips ko eh. Full din naman. So, mga ganun lang din yung ano. Ganyan sila mamili. Kaya nga mas gusto ko na lang din yung passive eh. Kaysa yung irereto-reto sa'yo. Tapos, hindi ka naman din talaga gusto. Kasi nga, iba yung gusto na phenotype. So, yun yung mga na-experience ko dun sa ano. Kaya totoo yung sinasabi pagka 25 ka na, pahirapan na yan. Kasi sa trabaho pa lang, mostly yan, tira-tira na. Either single mother or na-pouch na. Currently in a relationship. Pero kung meron nagkagusto sa'yo na currently in the relationship, pwede mo na rin patusin. Kasi nga, um, boyfriend, girlfriend lang naman eh. Pwede mo patusin kung gusto ka nila. Pero yun nga, usually talaga is dahil nga sa mga dito sa bansa na to, konti lang yung Filipina. Tapos, mga Pilipino pa dito is sub 5. At wala rin akong commonality na feature sa mukha nila. Kaya parang hindi na rin din nila ako trip. Which is, hindi ko rin talaga rin sila trip kasi nga, as in, sila pa yung may gana na hindi ka matripan. Pero, yung kung titingnan mo yung itsura nila, sub trip pa nga. Sub trip. Hindi sa nanlalait ka, pero kung titingnan mo rin talaga, marami rin naman talagang babae na talagang hindi naman talaga ano eh, may itsura eh. Hindi naman talaga kagandahan eh. Pero, yun pa yung pinakamataas standard. Kasi nga, ang gusto ng mga ganyang ano is genetic talaga. Yan yung priority nila kasi pangit sila eh. So gusto talaga niyan yung mga pogi na ano. Kagaya ni ano, si Kim Chu natitripan niya yung Oliver Mauler. Pero ang short ng Ramos nun ah. Pero patok siya sa ano, sa mga Pilipino. Yan yung sinasabi ko, 'di ba? Mostly kasi ng Pilipino gusto nung lalo na yung mga matatanda na past 25. Mostly ng mga Filipino is gusto talaga yung mga hamburger paste. Tas litaw pa nga yung tenga nun eh. Kung tutusin, mas may tsura pa ako dun. Siguro matangkad lang yun, tsaka mabuff lang talaga.
Pero yung Oliver Mauler na yun, talo pa kay Paulo Avellino yun eh. Tsaka kay ano eh, sino ba yung mga nagkakagusto kay Kim Chu? Yun, si Paulo Avellino. Talo pa yan dun. Ewan ko kung bakit patok yung ano, siguro sa katawan dahil nga nagji-gym, maganda katawan, binawi. Pang cope lang. Pero ganun din, sooner or later. Sa una lang din kasi yung katawan eh. Pero pagka tumaba ka, hindi mo na maintain katawan mo, magbabago na rin yung treatment. Kasi mukha talaga rin basihan. Kinukumpara pa nga siya kay Piolo Pascual eh. Kung titingnan ko, layo ah. Kahit patabain mo si Piolo Pascual, pogi pa rin yun. Ano, kahit patabain mo yun eh. Parang Leonardo DiCaprio or ganun. So, yun nga yung ano, pagka ano, past 25 talaga, expire pa na rin talaga. Medyo game over na. Pero yung mga katrabaho kong Indians, sabi niyong isa, ano, maliit, na ano, na 4'7" ata, 4'8" yung height niya. Sabi niya sa akin, okay ka naman yung itsura mo, you're guwapo. Gumanon siya. Sabi ko, okay, alam ko yung word na yan. Sabi ko ganun. Sabi ko, good looking. Tapos nagtawanan lang kami. Tapos sabay, yun yung ano, sabay yun nga, yung isang sub-5 din, yung sub-5 na babae na isang Indian, nirereto ako sa kapwa niya, sub-5. Tapos ayaw ako, nagraso na lang na meron daw boyfriend. Tsaka hindi rin realistic yun dahil nasa Pilipinas. Usually, mga nirereto sa akin, mga sub-5 eh. Kasi, kaya nga sila single dahil sub-5 sila eh. Na ano eh, mostly na nirereto sa akin sub-5. Tapos mga nagkakagusto rin sa akin sub-5 din. Ewan ko kung bakit ganun eh. Bakit sub-5 mga nagkakagusto sa akin eh. Yun lang yung napansin ko. Siguro dalawa lang ako nagkaroon, dalawang beses lang, ay tatlong beses lang ako nagkaroon ng GF talaga na ano, na normie yung itsura. Yung pinakauna ko, ah, singkit yun na ano, matangkad 5'4". Tapos yung ka-long term ko, nakatrabaho ko rin ng 6 years. Okay mukha nun. Singkit din yun. Tsaka tong latest na ka-FWB ko na mataba. Okay din yung mata niya. May tsura siya. So usually pagka mga online, mga na ano, puro sub 5. Yung mga naging karelasyon ko na online, puro sub 5 eh. Pero yung mga in real life, sila yung mga normie talaga. Na ano. So mas maganda pa rin talaga yung in real life kung suswertehin ka. Kasi in real life, kita mo na talaga yung babae. Tapos doon ka na lang, may chance ka pa na ano eh, na makikita mo siya, 'di ba? Sa personal talaga. Hindi kagaya na online is may catfish pa 'yan. Kaya sa mga meet up pag online, may karapatan magbago ng isip yung babae. So napugian siya sa'yo dahil photogenic ka. Pagkita niya sa'yo sa personal is madidismaya siya. Hindi ka na niya entertain, wala nang ano, panibago. Wala nang next pala. Kaya hindi rin guarantee na ano. Kaya nga sinasabi ko eh, pagka average ka na lang or sub 5 guys, mag-walker ka na lang talaga. Yung mga walker, actually, kahit yung mga low quality na babae sa walker, ang gaganda talaga nila. Yung mga walker na nakikita ko yung itsura ng babae, hindi ko nakikita yan sa araw-araw ko na nakakasalubong sa mall, sa katrabaho, ganyan. As in, magaganda yung walker, promise. Kaya nga parang mas maganda mag-walker na lang kasi busog na busog kay, maganda talaga sila eh. Tsaka yung katawan nila maganda rin. Yun nga lang, pinipilaan yan. Pero oras kasi yan eh. After na 3 hours nyo, meron na naman siyang customer, meron na naman siya imi-meet. Ganun yan sa ano eh, pag-walker talaga. Pero yun nga, promise, ang dami magaganda sa walker. Mas maganda pa sila sa mga naging karelasyon ko kung iisipin eh. Tapos sabay ano, or sa mga katrabaho ko na nami-meet ko sa real life din talaga. Na ano, maganda walker. Kaya nga parang sabi ko, paparami na lang talaga akong pera. Tapos sabay magwo-walker na lang ako.
Although hindi mo sila hahalikan kasi iwas hepatitis B, di ba? Tsaka kung mag-ES-EX mo sila, yung magko-condom ka. Pero yung mape-pleasure ka na rin dahil maganda eh. Tapos yung mga rate doon, mga 1,000, 1,500, ganun. Pero 1,500 pinakamababa. Pag 1K mataba. Pero maputi, chubby, ganun. Tingin ko iba-iba rate nila eh. Depende sa mga nag-message sa kanila. Kasi titingnan nila yan. Merong isa doong member na kalbo. Tapos panay reklamo, walang nagkakagusto. Sabi ko, tangin na netong lalaking to. Magre-reklamo ka na lang, panay dyan pa sa online. Eh malamang snowball reaction yan. Once na wala, nasira na yung reputasyon mo, tingin na sa'yo ng ibang tao, pangit ka na. Dapat di yung mga lalaki hindi nagrereklamo eh. Or wag mo papakita na reklamador ka or yung pakita yung emosyonal yun. Emosyonal. Kasi pag pinakita mo yun ng ganun, parang lumalabas talaga na loser ka talaga sa tingin ng iba. Kaya kung wari may nang-aapi sa akin, malakas yung boses na sisigaw-sigawan ka. Tititigan mo lang ng ganun tapos tahimik ka na. Wala ka na sasabihin para lalabas tuloy na siya masama. Ganun yun eh. Ganun na strategy sa buhay na ano eh. Huwag ka emotional. Para kalkulado talaga yung ano mo. Pero para hindi ka maging emotional is talagang papataasin mo yung knowledge mo. Which is dapat mo talaga malaman yung nature ng tao na ang nature ng tao is makasarili, manipulative, tsaka ginajudge ka na nila base sa looks. Pati yung pag-aalis pusta sa'yo, base rin yun sa looks mo or sa status mo. Ibig sabihin sa dami ng pera mo. O napapalagpas nila yung pangit na maraming pera, pero ganun pa rin, may subconsciousness na disrespect. Kagaya ni Wamos, di ba? Mayaman na siya, di ba? Milyonaryo. Pero ganun nga, nung nag-basketball sila, binubuhat siya nung matatangkad sa kanya. Parang tawag doon, gusto palabas nung mga matatangkad sa kanya is mugging, ganun. So parang may indirect disrespect na rin siya, ganun, na nangyayari. So, yung nagrereklamo dun sa ano, wala nagme-message na sa kanya kasi nga, mm, ayaw ng mga tao na ganun yung reklamador, tapos puro drama. Iiwasan kapag ganyan. Pag nakikita nila na wala kang pakialam, curious sila na ano. Kagaya sa trabaho, di ba sinabi ko na sa inyo, dapat seryoso lang kayo, tapos sabay focus kayo sa ginagawa nyo. Huwag mo bibigyan ng mali siya or meaning yung mga ginagawa ng tao. Kuwari sa average looking ka, di ba sinabi ko na sa inyo yan, hindi porket friendly yung babae sa'yo is gusto ka na. Malalaman mo lang yan pag niyaya mo na ng ano, na lumabas. Kasi sa dami-dami ko na-encounter na babae sa profession ko pa lang, meron talaga mga friendly rin talaga. Kagaya nila, yung kaninang dalawa, di ba? Ibang lahi, friendly, tapos nakikipagbiruan. Ganun lang talaga, mag-adjust ka na lang, flexible. Tapos hindi mo bibigyan ng meaning yun. Eh kung wala kang experience, tapos sabay hindi mo alam tong black pill na treatment base sa looks, is magiging paranoid ka. Isipin mo, tangin ang bait nila, ngumingiti. Gusto ko nito, yayain ko nga itong mga pagkantutan. Hindi pag niyaya mong ganun, rejected ka, di, ano, nasira na yung reputasyon mo. Dun sa trabaho mo, mangyayari yan, snowball effect na yan. Kasi pagka once na mayroong isang babae na hindi ka gusto, mangyayari niyan is kakalat yan dun sa lugar nyo. Hindi ka na rin gusto ng iba. Kasi mapapaisip yung ibang babae, ba't ka na-reject, ganun. Kaya hindi nga ako ganong nagmo-move sa mga katrabaho. Pero na lang talaga kung may kapalagayan. Which is, nagiging successful naman yung ka-long term ko. Ka-LTR ko na 6 na taon. Success. Actually, nangyari dun, ano eh. May ex siya na namatay. Tapos parang nag-uusap kami, parang tropa-tropa lang. Tapos ayun,
Ang nangyari, hindi ko na alam kung paano nangyari yun eh. Niyaya ko na lang na mag-meet sa Quiapo. Tapos yung unang ano namin, kumain kami dun sa, hindi ko na alam kung anong kainan dun sa Quiapo. Nalimot ko na, tapos niyaya ko na lang mag-motel. Pumayag naman siya una pa lang, pero yung walang nangyari na sex. Ang ginawa na lang, inassure niya na lang ako sa second time. So, sa second date na nangyari. Kasi nga, ganun nga yun eh. Pagka gusto ko ng babae, bibigyan ka niya ng assurance sa pangalawa. Re-reject niya yung una kasi nga ayaw niyang isipin na easy to get siya ganun. Pero kung siguro kung chad talaga ako, super pogi ko. Baka una pa lang talaga, papayag na talaga. So, ganun nga yung ano. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na ano eh, ah, depende rin talaga yan sa katayuan ng babae, sa edad niya, tsaka yung sa priority niya, tsaka yung sa alpha widow niya. Ibig sabihin yung looks preference niya, yung mga phenotype na nasa utak niya. Ibig sabihin yung trip. Kaya, di ba, hindi naman lahat ng babae na ano, oo nga, meron tayong universal ang looks pagka gustong gusto ko niya talaga. Pero, meron talaga silang phenotype. Depende rin yan sa brainwashing. Na ano, kagaya nga sinabi ko sa inyo, parang nauuso ngayon yung mga ka-shape na mukha ko, yung mahahaba. Pero meron iba pa rin talaga na Pilipina na namimili na kagaya ni Oliver Mauler na hamburger face, yung shorter yung Remus. Actually, mag ko nga rin yun sa mata eh. Sa mata nga lang din. Mag ko rin yun. Tsaka ang layo ni Paulo Abilino dun. Mas may itsura si Paulo Abilino dun. Ewan ko ba bakit kinikilig si Kim Chu dun? Siguro dahil matangkad, tapos maganda yung katawan, nag-gym. Kasi ganun yung ex niya, di ba? Si Sian Lim na nag-gym din. So, depende talaga yan sa trip ng babae. Usually kasi ka-phenotype din nila yan eh. Na ano. So, yun yung ano, yan yung patunay na pagka past 25 na, pahirapan na talaga yan. Eh, K to 12, di ba? Oh, after ng 24, mag-experience, eh wala na talaga. Kaya nga mas maganda mag-date pro na lang talaga. Promise, mas marami ako nagagandahan sa date pro talaga. Hindi ko siya nakikita sa mga katrabaho ko. Tagal, partida na yan ha. Nagtatrabaho ko sa female-dominated na job talaga. Which is pagiging nurse, di ba? So sa pagiging nurse ko, pa isa-isa lang, dalawa lang maganda. Eh, halos lahat na nagpo-post na pro dun sa ano, sa website, talaga maganda talaga eh. Wala kang talo dun kahit sino patusin mo eh. Actually, meron nga ako isang subscriber eh. Pinapakita din yung mga nagpo-pro. Actually, kahit anong piliin ko dun, maganda talaga eh. Wala talagang talo eh. So, biruin mo. Kaya, hindi mo rin masasabi na yung online is not real life. Kasi, biruin mo yung online na nakikita mo. Pro pa yan ha. Hindi mo gagawing girlfriend to. Pro lang to ah. Pero walang talo, wala talagang tapon, lahat talaga may tsura. Para sa mata ko yun ah, para sa mata ko. Kaya pala, kahit chubby, may tsura pa rin talaga, promise. Kahit chubby yung mga pro, tas ang puti nila, may tsura talaga. Sabi ko, hindi ko to nakikita sa ano, personal na buhay. Tapos nagtatrabaho pa ako sa babae, napapalibutan na ako ng mga babae, pero talo talaga yung mga itsura, nakakabwisit. Sabagay, kaya nga sila nag-stemming. Yan yung sinasabi ko. Sinabi ko na yan dati, may tsuri ako niyan. Karamihan ng bulk na may itsura is dun sa mga mahihirap na side. Kasi ang priority nila ay genetic. Genetic talaga priority. Wala silang pakialam. Di nila papatulan yung mayayaman. Porket ano, siguro, papatulan nila yung mayaman, yung mga AFAM na may tsura pa rin. Pero, gagamitin na lang nila yun pang beta box. Matatalino yung mga yan. Pero makikipagtirahan yan sa kapwa nila Pilipino na may tsura.
Eh, yung mga nagpo-pro na yan, mga salat din yan eh, mga mahihirap din yan. Hindi sa nalalait ka, pero yun talaga. Nabanggit ko na yan siguro mga pang ilang video ko nung bago-bago pa yung nag-start tong channel na to. Napansin ko rin yan, ang dami talaga may tsura sa mga mahihirap, promise. Ang sexy nila, tapos yung itsura nila, yung singkit yung mata nila, yung iba pa nga mapuputi eh. Ang problema lang sa kanila, meron akong mga nakadate niyan is ang baho ng hininga. Alam ko pa yung pangalan nun, Vanessa. Ang puti niya, ang ganda niya. Tapos sabay ano, kaibigan siya nung nagkakagusto sa akin nung bata pa ako. Grade 5 ako. Tapos pagbuka ng bibig, tangina, na turn off ako. Ang ganda nga niya, kaso nga lang, ang baho ng hininga niya. Pero maganda siya ah. Yung ano, eh ano pa kaya kung yung kepias nun, no? Yun din yung pala problema dyan sa mga yan. Yung mga nagpo-pro mababaho yung kepias. Yun yung mga yun yung mga reklamo ng mga ewan kung gaano katotoo. Ah. Kasi once pa lang naman ako nakapag-pro. So far naman wala namang amoy nung, di ba nga nakwento ko sa inyo nilibre ako ng ano, ng pro nung kaibigan ko siya nagbayad. 500 lang kasi yun. Yun yung mga nadadampot sa timog na bumabandera sa kalye. 21 yung babae, ako 24 nun eh. Oo, 24 ako nun siya, 21. Eh, yung isa kong tanga na nanlibre sa akin, tangin na kinuha niya yung ano, 36, 26 na ata yung babae. Oh, mas kinuha niya yung pass na sa Prime. Tapos parang hindi siya nag-enjoy. So, ginawa niya, binalikan niya yung, yung, yung inano sa akin. Biruin mo, ito na lang din patunay Biruin mo, alam mo sino nagbibigay nun? Yung, anong tawag dun? Bugaw, yung bugaw. Kasi may bakla nun eh. Biruin mo, yung bugaw ng ano, binigay sa akin bata. Kasi nga, may tsura ako eh. Tapos ang binigay dun sa ano, dun sa isang sa kaibigan ko is yung olats yung itsura na morena. Eh sa akin maputi na bata eh. Kaya yung sinasabi ko sa iyo na pati yan may discrimination yun. Bugaw na yung nagbigay bugaw yung nagbigay na sa'yo ng pro, tas binigay sa'yo yung bata na maputi. Eh sa kanya, binigay sa kanya matanda. Siya pa yung nanlibre sa akin. Nakakatawa nga eh. Tapos pag nagbabar kami dati, na ano, nakikita ko yun na ano, na merong mga babae na tinatalikuran nila yung sumasayaw sa kanila para i-enter, kunin yung attention ko, tas lalapit sa akin. Tapos hahalikan ako. Mostly sa bar na experience ko yan na sila yung unang humahalik yung babae. Hindi ko kasi ginagawa yan sa bar yung ako yung unang susunggab. Kasi nga, mahiyain ako, tsaka ganito na ako magsalita, yung parang cool lang na tao. Di ba yung tono ko na magsalita parang cool lang, tsaka chill. Tsaka parang si Bugoy, ganun. Di ba ganun magsalita si Bugoy, parang cool lang na chill. So, parang ganun lang din ako magsalita. Eto, parang ganito lang ako saan. Pero kung in real life talaga, hindi talaga ako madaldal. Dito lang ako madaldal kasi nagsishare ako na information. Tsaka interest ko to. So, yun nga yung ano, na promise mas maganda talaga ano na lang, mag-pro na lang. Kasi ang dami magaganda eh. Kaya sinasabi ko yung online is real life din. Kasi yung expectations ng tao, biruin mo, yung utak ko nakahook dun sa online site ng mga pro kasi nagagandahan nga ako. Tapos may tendency na i-compare mo yan sa mga nakikita mo sa katrabaho mo. Partida na yan, nandito na ako sa western country mga puti yung mga kasama kong iba. Pero hindi talaga ako nagagandahan mas nagagandahan ako sa mga pro. So, what more kaya sa lahat ng babae, 'di ba, sa online? Tinitingnan nila 80% dim, undesirable, unattractive. Oh, yung KFWB ko, ngayon wala siya yaatang ini-entertain eh. Tapos, parang lagi na lang siya nagkukulong sa taas. So, ibig sabihin, mukhang hindi siya sineryoso ng plan B niya. Tsaka parang
Ang tawag dito, hindi niya rin gaano trip yun. Gusto niya lang gamitin for beta box. Feeling ko ako pa rin last nakagalaw dun. Kaya ganun yun eh. Kaya parang naiilang siya pagka nakikita ako. Hindi ako tinitingnan. So, paano? Yun lang, peace. Kaya yung mga nagsasabi sa inyo na online is not real life. Nako, napagulihan na kayo. Karamihan nga na pag break break sa trabaho. Ka-cellphone yung mga tao eh. May ne-entertain eh. Hindi ka na nag-i-exist. Kaya minsan nga sasabihin ko yung real life hindi na talaga nag-i-exist eh. Modes ng meet up na ngayon, online na talaga. Minsan nga pag pumupunta ako sa mall, may nakikita ako nagde-date tas nag-meet up. Tapos merong isang lalaki niyakap na lang niya yung babae. Sabi ko, puta, rejected. Tapos parang see ya, bye, ganun lang. Sa mall yun, sa Mega Mall. So sabi ko, online to nag-meet up. Sabi ko ganun. Mukhang wala na tong next kasi parang pakonsuelo lang yung ginawa ng babae. Minsan kasi yung behavior ng kung marunong ka talaga magbasa. Sabi ko, dun to wala na tong next. Mukhang hindi siya trip ng babae. Kasi parang nagbeso-beso lang tapos hug. Alam mo yung parang na wala nang next. Kung marunong ka magbasa ng behavior Sabi ko, puta, wala na talaga to next. Meron din akong nakikita na ganun. Minsan nga sa Sogo. Diba, nag-check-in kami ng tangina, dito lang to nag-meet. Ngayon sa online, ganun na rin pala. Nandito ako, magmi-meet na kayo dun sa Sogo mismo. Na sabi ko, ano to, mukhang kakamit lang nila. Tapos bakbaka na. Yung pala sa online na pala talaga nagmi-meet. Pati yung transaction. Kaya sinasabi ko sa inyo, date pro na tayo mga pare ko. Tsaka mas magaganda pa, promise. Alam mo yung mga girlfriend nyo, i-break nyo na para sa date pro. Yung mga girlfriend nyo kasi mas marami mag-itsura talaga sa mga pro talaga. Ang dami. So, paano yun lang, peace?